Pwede nga bang mag-apply dito sa Taiwan kahit wala kang related factory work experience dyan sa Pilipinas? Isa po kasi yan sa mga madalas itanong po sa akin sa Facebook account ko kasi nagpo-post din po kasi ako ng mga hiring ng mga agency. Pinopost ko po yan sa mga group at marami po talaga nagko-comment at nagpi-PM sa akin. At madalas nga pong itanong is, pwede po ba kahit walang work experience para makapagtrabaho dito sa Taiwan? Sa totoo lang mga kabayan, no, meron naman po talagang remedy or solution dyan sa tanong nyo. Huwag kayong mag-alala, idol, kasi bibigyan ko naman po kayo ng idea kung paano nga ba solusyonan ang problema sa work experience. Kaya kung interested ka, idol, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you're watching Ram's Diary. Yeah! So yun mga idol, no, bago ko po sabihin sa inyo kung ano yung solusyon, sagutin muna natin yung tanong kung pwede nga ba mag-apply dito sa Taiwan at sa factory worker kahit wala kang related work experience sa factory. So marami po kasing klaseng factory dito sa Taiwan, sa totoo lang. Sa akin naman, dito sa factory na napuntahan ko is a food processing company. So nung in-interview kami, ang napapansin ko kasi panel interview po yun eh. 5 kami in-interview. 4 o 5. Kalimutan ko na kasi last 2023 pa yun. So, pagkakatanda ko, base sa tanong sa amin nung employer's interview, ang mga pinipili po is yung mga may work experience pagdating sa food. Pero hindi po natatapos doon kahit sabihin natin na may food experience ka sa factory, eh hindi naman po, kasi pagkakaalam ko, kaming 4 or 5 is meron po kaming related work experience sa food. Pero, hindi po siya factory yung iba. Hindi kagaya sa akin na sa akin kasi is nagkaroon ako ng work experience before sa factory. Yung isa is non-food, yung isa naman is food. So, ang napansin ko, ang mga pinili lang is yung may related work experience sa factory, sa food banda. Kasi meron po kasi dito mga machine and equipments na ginagamit po. Kaya siguro, yun po yung mga naging basihan nila sa pag-select ng mga aplikante. Pero, hindi naman po lahat, kailangan po may related work experience pagdating sa food factory. Kasi ang mga next batch na sumunod sa amin, hindi na po sila hinanapan ng related work experience. So, ibig sabihin, pwede naman po pala talaga dito sa Taiwan, depende po yun sa job order na hiring. So, sana malinaw po, idol, ha. Dito sa company namin, iisa lang po ang company, pero different batches na experience. Nung una, kami, first batch is or hindi ilang batch na kami. Basta kami, kinukonsider ko sa first batch kasi nga, ang kinukuha is more on may mga alam sa pag-operate ng mga machines and equipments. Sa next batch naman po na dumating dito, wala na pong hiningi or na-required sa kanila na marunong silang operate ng machine or equipments. So, ang sagot po sa tanong niyan is depende. So, ngayon naman, pagdating naman po sa electronics company, meron kasi dalawang klase ng electronics dito. May isa naman kasi is semiconductor. Pag sinabi kasi yung electronics, more on microchips. Okay, so kayo po talaga ang gagawa niyan, yung mga hihinangin, yun yung sinasabing soldering. Okay, yun po yung electronics. Kaya kailangan po talaga no, meron kayong work experience pagdating sa mga ganong klase na job order. Pero sa isa naman po na semiconductor, more on assembly, tinignan nyo lang naman, magka-counting kayo kung tama yung quantity, tsaka i-check nyo kung maganda yung quality. So, more on assembly po. Kaya hindi na ho yun talaga nangangailangan ng related work experience. Kaya nga, mapapansin nyo sa mga job posting dyan sa Pilipinas, mga legit agency, may nakalagay na no experience required. Yung iba naman po, may kailangan, may work experience. So, depende po kasi yun sa JO. Ang tinutukoy pong JO is job order na galing dito sa Taiwan na binabato dyan sa Pilipinas. Kaya po, hindi po talaga kayo makakuha ng tamang sagot pagdating sa tanong nyo kung kailangan po ba na may work experience. Kasi minsan naman po sa job posting, hindi naman po kasi nila nilalagay doon. Much better, ang gawin nyo po is mag-walk-in po kayo doon sa mismong agency. Kasi legit naman po yung agency. Huwag po kayong masyadong mag-rely sa online. Mas maganda, mag-apply po kayo. Basta nakita nyo po na hiring yung agency na yan, applyan nyo po directly. Doon nyo po kasi makikita yung pinaka-qualification. Kasi yung iba naman pong agency, it's either nakakalimutan or hindi talaga nila nilalagay yung mga qualifications. So, yun po yung totoo. Kasi nga, gaya sabi ko, yun po yung napapansin ko kasi lalo na nandito na ako sa Taiwan, nagtatrabaho. So, nagiging rin naman ho ako. Huwag nagmamasid-masid ako, nagtatanong-tanong din ako kasi gusto ko pong ibahagi sa inyo yung mga idea or mga info na nakukuha ko po dito. So, again po,
hindi naman po talaga masasabi directly yung tanong nyo kung kailangan po ba ng related work experience kasi depende nga po kasi yan sa company, agency at sa job order na binigay dyan sa Pilipinas. Pero sasabihin ko po sa inyo yung idea or yung remedy para magkaroon kayo ng work experience. Ganito lang po yun mga idol ha. Ang experience ko kasi before, nung nag-apply pa ako dyan sa mga agency dyan sa Pilipinas, meron ako nakasabay. So, tinanong niya ako kung meron ba akong experience. Sabi ko, yes, meron akong experience. Nung binalik ko yung tanong sa kanya, sabi niya, wala siyang work experience. Pero ang ginawa niya, nagpagawa lang po siya ng experience. Or, sa madaling salita, pinagawa niya po ng COE para po mag-qualify siya. Kasi yung mga hiring nun before is more on may experience. Okay? Hindi ho hiring nun yung semiconductor. Actually, ako, sa akin, basta mapa-electronics, semiconductor, or food, wala naman ako basta makapag-apply at makapagtrabaho dito sa Taiwan. So, ang ginawa niya, pinagawa niya nga ng COE para magkaroon siya ng relatable experience. Kasi more on, ata yung mga experience niya before, hindi siya sa factory. Alam ko mga staff office, mga more on office staff. So, ngayon, ang ginawa niya, tinanong ko, saan ka nagpagawa? Kasi syempre, na-trigger, pwede pala yun. Hindi ko alam kasi syempre, first time ko nga mag-apply dito abroad. So, siya pala is hindi na pala niya first time mag-apply abroad. Apply ha, ibig sabihin, hindi pa siya nakakapag-abroad, pero hindi niya na first time mag-apply sa mga agency. Kaya ginawa niya pa po yun ng paraan. And by the way, nung pinakita niya sa akin yung COE, as in, maganda yung pagkagawa, malinis, hindi makakalain pineke. And nakachat ko siya, nandito na rin siya sa Taiwan. Pero hindi ako makakapag na alat ng time makipagkita sa kanya kasi ang layo namin. Dulo-dulo doon malapit siya sa Taipei. Ako naman malapit ako dito sa nandito ako sa Tainan, malapit ako sa Pilipinas banda kaya doon siya sa Taipei. So medyo mahaba-haba rin yung biyahe kaya 'di ba? So ibig sabihin effective yung naging remedy niya. So hindi naman natin masasabi na masama yung ginawa niya kasi para sa akin or para sa kanya white lies lang naman daw yun. Kasi kung hindi niya yung gagawin, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na mag-apply dito sa Taiwan or makapagtrabaho, di ba? Tama nga naman para sa akin ha. Opinion ko lang po ito. Pero sa inyo, kung ano na yung magiging reaction nyo sa naging kwento niya na sinabi niya sa akin, nasa inyo na po yun. Pero para sa akin, white lies kasi kung wala tayong gagawin sa sarili natin, and mag-a-apply lang tayo na mag-a-apply. Kung ang nire-required naman, may factory work experience, syempre, gagawa tayo ng paraan. Kasi ang hirap naman mag-a-apply ka, tapos, di ba, hindi ka gagawa ng paraan, di sayang lang yung pag-a-apply mo. Di ba, wais lang naman, di ba? Kasi, ang purpose lang naman kaya niya ginawa is gusto niya makapagtrabaho. Sino ba naman ang hindi gusto makapagtrabaho tapos nag-a-apply ka, di ba? So, yun lang mga idol. Actually, hiningi ko po yung Facebook ng pinagawa niya ng COE. So, ilalagay ko na lang po sa comment section or description box. Ano nyo na lang po, i-click nyo na lang po kasi nirecommend niya po sa akin yun since nga nagbablog ako. Ako, hindi ko naman na kailangan gumawa kasi nandito na ako sa Taiwan. So, ang binibigay ko lang po sa inyo si remedy. So, nasa inyo naman po yan kung kung marunong po kayong gumawa ng COE, edi go na po kayo kung alam niyo naman po yung mga formats. Pero, I suggest, para mas maganda kasi nakita ko rin naman yung papel na ginawa ng pinagawan niya, maganda, malinis, maayos rin naman. So, magpagawa na rin po kayo. So, ayun mga idol, sana nakatulong itong video na to. Don't forget to hit the subscribe, pa-like, and pa-share na rin para sa mga kapwa nating Pilipino na nag-apply papunta dito sa Taiwan.